Saan man po kayo naroon, naway ang pagpapala at kabutihan ng Diyos ay maranasan ng bawat isa sa atin. Maging sa mga nag-aabang sa atin sa FB Live, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon at patuloy kayong samahan ng Diyos saan man po kayo naroon na lugar. Patuloy kayong pagpalain ng atin pong Panginoon. At pagbati din po mga kapatid sa lahat po ng kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan sa tatlong congregation na pinangangasiwaan po ng ating pastor, ang congregation ng Magsaysay, Iquirino at dito po sa Santa Remedios Congregation. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos mga kapatid. Amen. Praise God. Sa tatlong congregation na pinangangasiwa ng ating pastor, purihin ang Diyos saan man po kayo naroon mga kapatid. Sa mga kapatiran ng United Pentecostal Church, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning din po kay Sister Margie Guetan Isiha sa lugar po ng Barangay Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at binabati din natin ang Guneo, Soledad at ang Isiha family na patuloy na sumusubaybay sa atin sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Good morning din po kay Sister Laura Gumban sa lugar ng Lahong. Sa lahat ng Saguan family, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Maging din po, binabati din natin ng isang mapagpalang umaga sina Sister Opie sa cell group ng Zone 3, maging kana sa cell group ng Managanaga, kana Brother Joseph and Sister Lenny Madrona, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ganon din po kana Sister Jane Ioy, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sister Helen De Terra, good morning po. Maraming salamat po sa inyo pong panunood at pakikinig ng programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa mga kapatid. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita ng Diyos. Amen. At patuloy din po nating ipinag-aanyaya mga kapatid ang ating pong mga pagtitipon at gawain na ginaganap sa United Pentecostal Church dito po sa Bayan ng Bulan mga kapatid. Kung kayo po ay malapit sa lugar ng Barangay Iquirino, ang ating pong pagsamba dyan ay ginaganap tuwing araw ng Sabado, nagsisimula ng alas 8 ng umaga. At kung kayo naman po mga kapatid ay malapit dito po sa lugar ng Barangay Magsaysay, ang ating pong panambahan mga kapatid ay ginaganap tuwing araw, matatagpuan sa lugar ng Barangay Magsaysay mga kapatid. Paglampas lamang po ng tulay, makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church at nagsisimula ang gawain dyan tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 7 ng umaga mga kapatid. Praise God. Purihin ang Diyos. At kung kayo naman po ay dito sa lugar ng Santa Remedios malapit or dito kayo sa sentro ng Bulan mga kapatid, ang ating pong gawain ay ginaganap tuwing araw ng Linggo at nagsisimula ng alas 7 ng umaga. Purihin ang Diyos. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa ating pong programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa lahat ng nanonood sa atin sa FB Live, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa mga kapatid ay araw-araw nyo pong napapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. At patuloy po natin itong subaybayan mga kapatid dahil ito po ay mapapakinabangan natin sa buhay na walang hanggan. Praise God. At pagbati din po sa lahat ng kapatiran mga kapatid sa ating pastor, Pastor Andy Rosari. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. At kung kayo po ay nais magkaroon ng free home Bible study sa inyo pong mga tahanan, malaya lamang po kayong mag-text or di kayo tumawag sa CP number 0951-93-20038. 0951-93-20038. So yan po ang ating mga contact number. At good morning po kay Sister Beth Angeles. Ngayon po mga kapatid ay dadako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin sa ating pong Panginoon para hingin ang patnubay at gabay ng Diyos sa umagang ito. Panginoon, dakila ka sa lahat ng bagay, pinupuri ka namin at salamat sa pagkakataong ito na ikaw ay paglingkuran, Panginoon,
Dalangin namin ang mga salita mong aming pag-aaralan ay magbigay sa amin ng kaluguran, Panginoon, at ikaw ang Diyos na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoong Jesus, tinitiwala namin sa iyo ang aming mga buhay. Abutin mo ang Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Amen. Magsiparito kayo sa akin, sabi ng Panginoon, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Maraming salamat sa ating Panginoon. Pagpalain niya ang kanyang banal na salita. So pag-aaralan natin, mga kapatid, ang may topic na may title, mga kapatid, na The True Satisfaction. Amen. So dito sa mundo, mga kapatid, kumbaga maraming bagay ang nag-aalok sa atin patungkol sa satisfaction ng ating mga buhay, mga kapatid, para ma-fulfill or tayong lahat ay masatisfied, mga kapatid. Kaya maraming bagay ang inaalok sa atin ng mundo, mga kapatid, para mas lalo tayong maengganyo na kumbaga mas tangkilikin ang sistema ng mundo, mga kapatid. And sometimes, madalas natin hanapin ang satisfaction kapag nakakaranas tayo ng mga hopelessness, mga karamdaman, mga kapatid, at marami pang mga bagay na inaasam natin, mga kapatid, para magdulot sa atin ng kaluguran sa atin pong mga buhay. Pero gayon pa man, sa lahat ng bagay na ito po ay nauuwi lahat sa wala, mga kapatid. Maaaring sa unan nasasatisfy tayo, pero at the end, mga kapatid, kumbaga nauuwi pa rin sa hopelessness. Praise God. Kaya sabi ni Kristo, mga kapatid, si Jesus Christ mismo, nagkaroon siya ng paanyaya. Dito sa mundo, maraming mga paanyaya, mga kapatid, ang pwedeng ialok sa bawat isa sa atin. At hindi lahat ng paanyaya ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Kasi dito sa mundo, uso dito yung mga invitation, mga kapatid, na hindi naman si Kristo ang pinatutungkulan. Well, wala namang masama sa mga bagay na yon. Pero kinakailangan nating, kumbaga, magkaroon tayo ng matalinong pag-iisip. Kasi minsan, may mga sistema ang pagkakatipon na against sa kalooban ng atin pong Panginoon. Kaya sa panahon na tayo ay dumaranas ng hopelessness, mga kapatid, instead na hanapin natin yung satisfaction sa mundo, ang paalala ng Biblia at ang paanyaya ng ating Panginoon, mga kapatid, sabi niya, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, hindi talaga maiwasan na makaranas tayo ng exhaustion. Amen. May nagsabi nga sa akin, mga kapatid, sabi niya, existing is exhausting. Sabi niya, mga kapatid. Existing is exhausting. Praise God. So, mahirap ang mabuhay. Totoo naman yun, mga kapatid. Kasi, ang buhay dito sa mundo, it is survival, mga kapatid. Kapag wala kang ginawa, hindi ka magsusurvive, mga kapatid. Pero sa kabila ng ating mga kapagalan sa buhay, sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Ang tunay na kapahingahan, mga kapatid, ito po ay masusumpungan natin sa atin pong Panginoon. Once we encounter the presence of God, mga kapatid,
at magkaroon tayo ng connection sa Diyos, magkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon, mga kapatid, doon natin masusumpungan ang tunay na kapahingahan na nagmumula sa Diyos. Na kapag nasumpungan natin ito, mga kapatid, higit pa ito sa lahat ng material na bagay na mayroon tayo. Kasi hindi po garantiya na kapag tayo ay sagana sa mga material na bagay, is masasabi nating satisfied ang ating mga buhay. Well, in fact, mas lalong stress, mga kapatid. Kasi iisipin mo na dapat hindi mawala lahat ng mga bagay na tinatangkilik mo ngayon. Hindi, kumbaga, ma-maintain mo yan and ma-sustain mo yan sa iyong buhay, mga kapatid. Kaya sa yung ibang mga negosyante, mga kapatid, ang kinai-stressan nila is kung paano wag malugi yung kanilang negosyo. Although marami naman silang pera, mga kapatid. Praise God. So the true satisfaction can be found, mga kapatid, sa presensya ng atin pong Panginoon. Sabi ng Biblia, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Kaya itong ginagawa natin, mga kapatid, na pag-aaral ng salita ng Diyos, amen, ito po ay pag-aaral ng patungkol sa ating Panginoon. Once na tinanggap natin ang salita ng Diyos, doon natin mas makikilala ang ating Panginoon, mga kapatid. Hindi naman natin pwedeng sabihin na kahit tayo ay balik-balik sa relihiyon, and then ayaw nating tanggapin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kumbaga, pumupunta lang tayo sa church para mag-attendance. Amen. Kinakailangan tanggapin natin ang salita ng Diyos. Amen. Dahil sabi ng Biblia, tayo ay mag-aral sa Kanya sapagkat ang Panginoon ay maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa sa Kanya mismo, mga kapatid. Kaya sa panahon na tayo hopeless, mga kapatid, the more na lumalapit tayo sa ating Panginoon, mas nararamdaman natin yung comfort ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kumbaga, mas pag binuksan natin ang ating puso, doon natin mararanasan, mga kapatid, ang tunay na kahalagahan ng paglilingkod sa atin pong Panginoon. Praise God. Anong sabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 10 to 11, mga kapatid? Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami silang nagsisikain ng mga yaon. At anong pakinabang mayroon ang may-ari niyaon, kundi ang mamasdan ng kaniyang mga mata. Amen. So sabi ni Solomon, mga kapatid, ang isa sa pinakamatalinong tao, or kumbaga na-record sa Bible na pinakamatalinong tao na nabuhay, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, o sabi niya, siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. He that loveth silver will not be satisfied in silver, mga kapatid. O siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Bakit nasabi ito ni Solomon, mga kapatid? It is because siya mismo ay dumanas din ng karangyaan sa buhay. Well, in fact, mga kapatid, si Solomon ang isa sa pinakasikat na tao na nabuhay sa kasaysayan, mga kapatid. It is because of his wealth and yung kanyang wisdom, mga kapatid, na hiningi niya sa Diyos para ma-manage yung kanyang bayan. Amen. And then, hindi lang ito naging bantog sa Israel, mga kapatid, kundi sa mga karatig na bansa, mga kapatid, naging sikat itong si Solomon. And until now, mga kapatid, sa mga nagbabasa ng Bible, sikat na Bible character si Solomon. Amen. And then, sa kabila ng kanyang kayamanan, mga kapatid, sabi ni Solomon, siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak. Totoo naman, mga kapatid. The more we achieve something, the more we crave to achieve more things, mga kapatid. Amen. The more na nagnanasa tayo sa isang bagay, or the more na nagkakaroon tayo ng isang bagay, mas nagkakaroon tayo ng pagnanasa sa mas marami pang bagay. Amen. And sa realidad ngayon, mga kapatid, the more na
madami yung pera natin, kumbaga, the more din na lumalaki yung gastusin. Amen. So yan yung punto ng talata, mga kapatid. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisihan sa pilak. Kasi the more na dumarami ang pera mo, parang mas dumarami rin yung responsibility mo, mga kapatid. Sabi sa verse 11, pagka ang mga pag-aari ay nagsisidami silang nagsisikain ng mga yaon. At anong pakinabang mayroon ang may-ari ni yaon kundi ang mamasdan ng kanyang mata. Mga kapatid, praise God. Kaya ang pera, hindi naman ito nakakapag-satisfy ng ating buhay, mga kapatid. Although nagbibigay ito ng kasiyahan, pero hindi ito yung buong satisfaction, mga kapatid. Or ang pera ay hindi magbibigay ng buong satisfaction sa ating mga kaluluwa. Kasi ang pera, mga kapatid, kumbaga mapapakinabangan natin ito dito sa mundo lamang. Pero the more na tayo ay lumisan dito sa mundo, ni isang piso, mga kapatid, wala tayong madadala sa harapan ng ating pong Panginoon sa panahon na tayo'y haharap sa paghuhukom. Kaya ang tunay na satisfaction, ito po ay matatagpuan natin sa atin pong Panginoon. Ito po ay kumbaga preparation, mga kapatid. Itong ginagawa natin is preparation para sa buhay na inihanda sa atin ng atin pong Panginoon. Yes, we need money in order for us to survive, mga kapatid. Kailangan natin yan. Pero sabi nga, mga kapatid, to love money, it is the root of all evil. Kapag pera ng pinag-uusapan, mga kapatid, wala nang pamilya dyan. Kapag pera ng pinag-uusapan, wala nang relationship na kinikilala yan, mga kapatid. Lahat ng relationship or karamihan sa mga relationship sa pamilya, nasisira, it is because of material things, mga kapatid. Dalawang bagay lang yan. Kung hindi inggit, material na bagay, mga kapatid. Praise God. At yan ang isa sa mga sumisira sa magandang relationship. Kapag pera na ang pinag-uusapan, walang kapakapatid, walang kamakamag-anak, mga kapatid. Amen. Dahil sabi nga ng Bible, the money is the root of all evil. Praise God. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At medyo nagkakaroon tayo ng technical problem. Medyo naglalag tayo sa ating monitor, mga kapatid. Pero sa ating FB Live, pero hoping and praying na okay naman yung audio natin. Sa mga kapatiran na nakamonitor sa atin sa FB Live, paki-comment po kung okay yung audio natin, mga kapatid, kasi naglalag yung ating monitor. Praise God. So tuloy-tuloy na tayo, mga kapatid. So ang pag-ibig sa salapi, ito ay nagdudulot ng pagkasira ng lahat ng relationship, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, pride, and sa niyan, mga kapatid, is kakambal niyan yung pride. Sabi nga ng Bible, pride goeth before destruction, mga kapatid. Praise God. So Ecclesiastes chapter 9 verse 1 verses 9 to 10. Ganito po sinasabi ng Biblia. Yaong nangyari ay Pakiulit nga po. Yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi ang mga tao, tingnan mo, ito'y bago, nayari nga sa mga panahon na una sa atin. Amen. So sabi ng Ecclesiastes, mga kapatid, yaong nangyari ay siyang mangyayari, at yaong nagawa ay siyang magagawa, at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. So, tingnan natin, mga kapatid, dito sa mundo, isa sa mga nagbibigay ng satisfaction sa tao is yung kumbaga, ang makasabay sila sa uso. When it comes in the trends, mga kapatid, pagdating sa style ng buhok, sa style ng pananamit, mga kapatid, sa lahat ng bagay, kumbaga, nagdudulot ito ng satisfaction sa tao kapag sila ay nakikisabay or nakakasabay sa uso, mga kapatid. At kapag ikaw ay napag-iiwanan ng uso,
Kumbaga, parang ang tingin mo sa sarili mo is kumbaga napag-iiwanan, mga kapatid, or parang na outcast ka, mga kapatid. Praise God. Pero sabi ni Solomon, ang mga uso na nangyayari sa mundo, kumbaga paulit-ulit lang. Sabi niya, yaong nangyari ay siyang mangyayari. At yaong nagawa ay siyang magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Sabi ni Solomon, mga kapatid. Kumbaga, lahat ng uso dito sa mundo, nangyari na ito sa nakaraan. Totoo naman, mga kapatid. Nung nauso yung sa hairstyle, mga kapatid, nung nauso yung pagpapakalbo, lahat ng tao, kahit babae, nagpapakalbo. Nung nauso yung pagpapahaba ng buhok, lahat ng tao, mga kapatid, is pahabaan ng buhok. Amen. At ngayon naman, parang bumabalik na naman yung mga bagay na yung pagdating sa pananamit, mga kapatid, yung mga retro na style. Kumbaga, bumabalik na naman ito sa panahon natin ngayon. Kaya tama yung sabi ng Biblia, mga kapatid. Nasabi ni Solomon, yaong nangyari ay siyang mangyayari at yaong nagawa ay siyang magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Kumbaga ito, lahat po ay paulit-ulit lang na nangyayari. Amen. At sa pagtatapos ng taon, mga kapatid, marami na namang mauusong mga bagay sa mundo. Na ang mga tao, mga kapatid, is kumbaga gagawin naman ang lahat, kumbaga para makasabay lang. Pagdating sa hairstyle, pagdating sa pananamit, mga kapatid, amen, kumbaga gagawin lahat ng tao kumbaga para makasabay. Pero sabi ni Solomon, mga kapatid, wala namang bago sa mga bagay na yan. Kasi lahat yan is naging uso na before, mga kapatid. Praise God. Kaya, sa lahat ng bagay, mga kapatid, hindi po ito magbibigay sa atin ng satisfaction. Lahat ng bagay dito sa mundo, hindi ito magbibigay sa atin ng true satisfaction, mga kapatid. Kundi, on the other hand, kumbaga magbibigay ito sa atin ng stress. Kasi kung titingnan natin, kapag hindi tayo makakasabay, ang tingin, parang ibababa natin ang ating sarili. Nasasabihin natin, na pag-iiwanan na ako, anya. Amen. Kaya, sabi ng Biblia, walang bagong bagay. Paulit-ulit lang yan, mga kapatid. In verse 10, sabi ni Solomon, may bagay ba na masasabi ang mga tao? Tingnan mo ito, ito'y bago. Nayari nga sa mga panahon na una sa atin. So, lahat ng mga bagay na nangyari sa atin ngayon, nangyari na ito una pa sa atin. Mga kapatid, maaaring nagkakaroon lamang ng pagdagdag sa sistema, pero may mga bagay na nauso ngayon na nangyari na before, mga kapatid. Praise God. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa ating sarili, mga kapatid. Amen. Na ito anya nagbibigay sa akin ng kaluguran, ito anya ay nagbibigay sa atin sa akin ng satisfaction, kaya wala tayo, o kumbaga sasabihin na walang pakialamanan. Hindi po, mga kapatid. Dahil bago pa man nauso ang isang bagay, nauso na yan dati. Paulit-ulit lang na nangyari, mga kapatid. Praise God. Kaya ang satisfaction, mga kapatid, ito po ay matatagpuan lamang sa atin pong Panginoon. Ecclesiastes chapter 9 verse 11, ganito pong sinasabi ng Biblia. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabakaman ay sa mga malakas, ni sa mga pantasman ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Amen. Praise God. So, itong verse, mga kapatid, isa ito sa mga very encouraging verse sa bawat isa, mga kapatid, na kumbaga nakakaranas ng pressure, mga kapatid, sa buhay na sa tingin nila is nawawalan yung satisfaction sa kanila. It is because sa tingin nila na pag-iiwanan na sila, mga kapatid. Amen. O sa tingin natin ay napag-iiwanan na tayo, mga kapatid. Kasi yung iba, kumbaga, nauna na sa atin sa
achieve ng kanilang mga minimithi, mga kapatid. Praise God. And then, nakakaranas na tayo ng mga frustration kasi sa tingin natin, parang wala nang nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Parang ganun na lang yung routine. And minsan nga, yung iba, tinanggap na baka hanggang dito na lang anya ako, mga kapatid. So, sa Biblia, ang paglilingkod sa ating Panginoon, ito po ay nagtatapos sa mabuting kawakasan palagi. Kaya sabi nga ng Joshua, mga kapatid, na tayong lahat, mga kapatid, ay kinakailangang huwag mahiwalay sa salita ng Diyos. Joshua chapter 1 verse 8. Sabi ng Biblia, ang aklat ng kautusan ay huwag mahiwalay sa ating bibig, or ang salita ng Diyos ay huwag mahiwalay sa ating bibig, kundi ating pagbulay-bulayan araw man o gabi upang ating masunod ang lahat ng nakasulat dito at magtatamo tayo ng mabuting kawakasan. Praise God. So sa mga nakakaranas ng frustration, ang paalala sa atin ng Biblia, mga kapatid, kumbaga, huwag na yung mahiwalay sa salita ng Diyos. Kaya kung tayo man ay nakakaranas ng frustration sa umagang ito, malaking factor, mga kapatid, na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sa una, hindi man natin ito ma-appreciate, pero nalulugod ang kaluluwa natin sa panahon na tayo po ay nakakapakinig ng salita ng atin pong Panginoon. And then, ano ang paalala ng Bible, mga kapatid? Sabi ni Solomon, sabi niya, mga kapatid, sa mga panahon na tayo ay napufrustrate, sabi niya, ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin. Totoo naman, mga kapatid, kahit patuloy ka sa paggawa ng bagay to the point na may naaapakan ka ng ibang tao, mga kapatid, to the point na mayroon ka ng mga taong nadi-discourage sa iyo, mga kapatid, dahil sa pag-achieve mo sa isang bagay. Kumbaga, nagiging selfish ka na sa isang bagay para makuha ito, o nagiging selfish ka na, mga kapatid, na to the point na ang mga tao ay hindi na nalulugod sa iyo. Kumbaga, useless yung pakikipag-unahan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin. Kaya nga, tama ang sabi ng Biblia, to everything there is a season. Kahit makipag-unahan tayo, kung hindi pa natin season, mga kapatid, wala ring mangyayari. Amen. Magdudulot lang sa atin ito ng frustration. Ano ang dapat natin gawin? Maglingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. Unahin natin siya sa lahat ng bagay. Tama yung sabi ng Biblia. Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and this righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya useless, mga kapatid, kung tayo makikipag-unahan, pero sabi ng Biblia, hindi sa mga matutulin ang pakikipag-unahan. Ano pa? Ni ang pagbabaka man ay sa mga malalakas, mga kapatid. Useless yung pakikibaka natin, mga kapatid, kung hindi pa panahon para tayo ay magtagumpay. Amen. Pero hindi naman ibig sabihin natitigil na tayo, mga kapatid. Kinakailangan patuloy pa rin tayo sa paggawa. Pero kinakailangan i-align natin sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi minsan kumikilos tayo, mga kapatid, to the point na nagiging selfish na tayo. Na hindi na natin pinapansin yung iba, basta gusto natin mauna, mga kapatid. Amen. Sabi ni Solomon, hindi ang pakikibaka ay sa mga malalakas, mga kapatid. Ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa. Kasi dito sa mundo, mga kapatid, ang uso dito sa mundo, kapag ikaw ay matalinong tao, sa iyo ang kayamanan, mga kapatid. Well, may portion naman na totoo, mga kapatid. Pero sabi ni Solomon, ang kayamanan ay hindi sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa mga matatalino, mga kapatid. Amen. Kundi ang panahon at kapalaran, ito yung maganda, mga kapatid. Ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kaniyang lahat. Amen.
Bawat isa sa atin ay mayroong panahon na itinakda ang Diyos, mga kapatid. Bawat isa sa atin ay mayroong panahon para mangyari ang mga bagay na ating hinihiling, mga kapatid. Kaya, in order for us to satisfy our souls, mga kapatid, unahin nating paglingkuran ang atin pong Panginoon. Kasi the more na nag-strive tayo sa isang bagay at maging selfish tayo, mga kapatid, hindi ito makakapag-satisfy ng ating kaluluwa. Nakuha mo nga ang gusto mo, pero may mga tao namang galit sa'yo, mga kapatid. It is because naging selfish ka. Amen. At ayaw mong kilalanin ang Diyos sa buhay mo, wala. Mauuwi din ang lahat sa frustration, mga kapatid. And then, baka sabihin ng iba, ano naman ang pakialam ko sa iba? Basta nakuha ko yung gusto ko. Hindi ganon, mga kapatid. Praise God. Kasi kapag ganyan, parang liliit yung mundo natin. Tandaan natin na walang tao na nabubuhay para sa sarili lamang. Sabi ni Pablo, mga kapatid. Walang sino man ang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang at wala ding mamamatay para sa kanyang sarili lamang. Lahat tayo ay nangangailangan ng kapwa natin, mga kapatid, in order for us to survive. Kaya nga, kung sa education, mga kapatid, pag-aaralan natin yung hierarchy of needs ng tao, mga kapatid, kasama doon yung sense of belonging, yung pakikipagkapwa, mga kapatid. Kaya mahalaga yung mga taong nakapaligid sa atin, mga kapatid, para tayo ay mabuhay. Pero ganun pa man, sa pag-abot ng satisfaction, mga kapatid, o sa pagkakaroon ng mga satisfaction sa ating buhay, unahin nating paglingkuran ang Diyos. Amen. Kasi mas maganda yung bagay na tinanggap natin na nagmumula sa kalooban ng atin pong Panginoon. At hindi ito nagmula sa sarili nating kalooban. Ang bawat panahon at kapalaran ay mangyayari sa atin. Pangako yan ng Diyos, mga kapatid. Kaya hindi po lugi ang paglilingkod sa ating Panginoon na sasabihin ang paglilingkod nga niya sa Diyos, ito ay walang kabuluhang bagay. Mali, mga kapatid. Kapag ikaw ay tumatanggi sa paglilingkod sa Diyos, tinatanggihan mo ang pagpapala na inaalok ng Diyos. Baka sabihin ng iba, ano naman anya ako, kahit hindi naman anya ako naglilingkod sa Diyos, may mga pagpapala naman anya akong tinatanggap. Sabihin natin mayroon kang pagpapalang tinatanggap materially, pero how about sa ibang aspect ng pagpapala? Kasi common sa tao na kapag sinabi nating blessing, it is material things, mga kapatid. Maraming bagay o maraming manifestation ang blessing sa buhay ng tao. Sabihin natin marami kang material na bagay kahit hindi ka naglilingkod sa Diyos. Pero ang tanong, mayroon ka bang kapayapaan sa buhay? Kamusta ang relationship sa kapwa natin, mga kapatid? Amen. So doon pa lang makikita natin yung blessing ng Diyos, mga kapatid. Hindi po ito about lamang sa mga material things, mga kapatid. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. Kaya tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Last verse nating babasahin, Ecclesiastes chapter 5 verse 15. Ganito pong sinasabi ng Biblia. Kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kaniyang ina, hubad na yayaon siya uli na gaya ng siyang dumating, at hindi magdadala ng anuman sa kaniyang nagawa, na kaniyang madadala sa kaniyang kamay. Amen. Ito yung naging conclusion, mga kapatid, ni Solomon sa lahat ng material na bagay na kanyang tinanggap at nakita dito sa mundo. Sabi niya, kung paanong siyang lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli na gaya ng isang dumating. Gaya ng siya'y dumating. At hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa, sa kanyang madadala sa kanyang kamay. Mga kapatid, kahit gaano kadami ng pera natin, material na bagay, properties, mga kapatid, or gaano man ka dami ng mga achievements natin sa buhay, mga kapatid, maaaring malayo yung ating narating pagdating sa pag-aaral, mga kapatid.
Marami tayong certificates na tinanggap, recognition dito sa mundo. Pero sabi ni Solomon, mga kapatid, kung paano tayong lumabas sa bahay bata ng ating ina, hubad din tayong aalis. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Nung pagdating natin dito sa mundo, wala tayong dinalang anuman. Kaya sa pag-alis natin dito sa mundo, wala din tayong dadalhing anuman. Mga kapatid, hindi masama na magsumikap tayo, mga kapatid, pero pahalagahan din natin ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Dahil kung gaano kadami ang ating na-achieve sa buhay na ito, masigitan natin ang ma-achieve natin sa buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos para sa atin. Kasi pangit naman, mga kapatid, kung dito sa mundo marami tayong achievement, pero pagdating sa hukuman ng Diyos, may impyerno ang ating kaluluwa. Kagaya ng mayaman at ni Lazarus, mga kapatid. Noong mayaman ay nabubuhay pa, sagana siya sa mga bagay na material. Pero nung dumating ang panahon ng paghuhukom para sa kanya, hindi niya ito napakinabangan, mga kapatid. Hindi siya nailigtas ng mga material na bagay na mayroon siya. Amen. Kaya tama ang Biblia. Kung paano tayong lumabas na hubad sa bahay bata ng ating ina, hubad din tayong aalis. Wala tayong dadalhing anuman, mga kapatid. Amen. At hindi tayo magdadala ng anuman, sabi ni Solomon, sa kanyang nagawa. Anumang ating nagawa, dito lang po ito sa lupa. Darating ang araw na iiwan natin ito, mga kapatid. Amen. At magiging useless din ito para sa atin pagdating ng araw. Kaya maraming mga tao ngayon na although maraming pera, pero hindi naman nila ma-enjoy, mga kapatid. Amen. Maraming mga tao ang sagana sa pagkain, pero dahil sa may karamdaman na hindi naman ma-enjoy ng pagkain kasi marami ng bawal, mga kapatid. Kaya ang satisfaction, matatagpuan natin ito kung tayo po ay maglilingkod sa atin pong Panginoon. Na although hindi man tayo sagana sa material na bagay, mga kapatid, pero kapag tayo ay naglingkod sa Diyos, kumbaga fulfilling ito sa buhay natin. Amen. Mayroong ibang pakiramdam kapag ikaw ay naglilingkod sa atin pong Panginoon. Yung tunay na paglilingkod. Kasi may mga tao na parang basta lang maipakita na naglilingkod sa Panginoon. Sasabihin, nagsisimba naman anya ako, pero bakit wala namang nangyayari, mga kapatid? Kasi nagsisimba ka lang, hindi ka sumasamba, mga kapatid. Iba yung nagsimba sa sumamba. Kasi kapag nagsimba ka, para ka lang nag-attendan sa church. Pero kung sumamba ka sa Diyos, mga kapatid, iba ang sumamba dahil ikaw ay gumagawa. You are working your own relationship together with God, mga kapatid. Praise God. So that is the essence of serving God while there is time, mga kapatid. Habang tayo may panahon pa, maglingkod tayo sa ating Panginoon. And kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, patutunayan ng Diyos, mga kapatid, na ang lahat ng bagay na mayroon tayo, amen, mas higit ang mga bagay na nagmumula sa atin pong Panginoon. Yan lamang po ang ating napag-aralan ngayong umaga at sana po tayong lahat ay napagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin sa atin pong Diyos, mga kapatid. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin ngayong umaga. At nawa, Panginoon, maraming tao ang tumanggap ng salita mo at nabuksan ang aming mga isipan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Patuloy mo pong ipaunawa sa amin ang kahalagahan ng paglilingkod. At Panginoon, dalangin din namin na patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Sino mang may karamdaman, iyo pong pagalingin at tawagin mo sa paglilingkod habang may oras pa, Panginoon. At dalangin din namin sino mang nakakaranas ng kagulumihanan at problema, Panginoon, ay patuloy mong bigyan ng katugunan, Panginoon, at akayin mo sa paglilingkod sa iyo at ipaunawa mo, Panginoon, ang kagandahan ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri, pagluwalhati at pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Praise God. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, batiin natin ang lahat ng nanood sa atin sa FB Live. Good morning po, Sister Angelita Liguro.
Sister Beth Angeles, purihin ang Diyos. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Sister Ihina Tayab, good morning po. Brother George Tabug, Brother Ronald Hipolito, Sister Marisa Florido, salamat po sa inyong pagsubaybay. Sister Marife Aguila, Brother Ronald Hipolito, Sister Mirna, sa lahat po mga kapatid ng nanood sa atin, Brother JP Flores, Brother George Tabug, Brother Renante Roque, Pastor Joel Tinoco, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood sa atin sa FB Live. Sa lahat mga kapatid, hindi ko na po kayo maisa-isa dahil ang oras natin. Sister Elena Murata Burabo, Brother Tofi Mendoza, Sister Mila Dumalayas, at sa lahat mga kapatid, Sister Margie Guetan, Sister Christy Disuyo, Sister Cynthia Calado Sisi, Sister Helen De Terra, Sister Laura Gumban, at sa lahat mga kapatid, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Brother Andy Orozco, sa inyo po ang pagpapala at biyaya ng Diyos mga kapatid. Tayo po ay magsama-samang muli sa mga susunod pang pagtatalakay ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid, lagi po nating tandaan sa panahon na tayo maharap sa mga pagsubok, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all. Ang buhay ko ngayon, payapa